Shout-out kina Prince Lee, Robertson Nabeliger, Ron Ellen Lab, Harris Monterde, at Christopher Serla. Maraming salamat sa walang sawang suporta. Comment lang kayo, pipili ako sa susunod kong shoutout. Matapos ang mga madyulang kaganapan sa nakaraang episode, ang dambuhalang si Godzilla ay matayog na nakatayo sa kalawakan ng kalawakan. Ang kanyang dambuhalang katawan ay parang isang sinaunang rebulto, masusing inukit ng panahon at puno ng kamahalan. Isang malamig na hangin ang humahagupit, dala ang alikabok at ang mabigat na halumigmig ng langit at lupa, na umiihip ng napakalakas kaya ang mga nakapalibot na sanga ay nagbabagsakan, tanging isang nakakapangilabot na katahimikan ang nananatili, napakatindi kaya mararamdaman ng anumang nilalang na tila pinipigilan ng buong mundo ang hininga nito upang panoorin ang bawat galaw niya. Dahan-daang naglakad si Pavli, ang bawat hakbang ay tila nag-uutos sa espasyo sa paligid niya. Bago tumigil sa harap ng kanyang kalaban, ang kanyang tingin ay malamig at puno ng paghamak, at isang malupit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, bahagya niyang itiningala ang kanyang ulo, ang boses ay mahaba at puno ng panunuya at pagpukaw. Akala ko ang isang mabagsik na nilalang na tulad mo ay nagtataglay ng matinding kapangyarihan, ngunit sino ang mag-aakalang ganito ka pala kapaawa, napakarami mong hambog, pero wala ka namang ginagawa, puro ungol at itingal lang na parang isang walang kwentang hayop, walang magawa sa harap ng anumang hamon. Sa isang iglap, sumalimbay siya sa langit nang may nakapangingilabot na bilis, ang kanyang katawan at pana ay humahawi sa hangin diretso sa ulo ni Dicho, papalapit sa tabi ng higanteng nakangangang bibig, habang pinuputol niya ang hangin, nananatiling nakataas ang kanyang baba, nagpapakita ng malamig na ngiti, at ang kanyang boses ay umaalingaw sa kalangitan, puno ng pag-alipusta at puot. Tunay nga, gaano man magpasikat ang isang mabagsik na nilalang, sa huli, isa lamang itong hayop. Agad siyang nag-ipon ng isang naglalagablab na bola ng enerhiya sa kanyang palad, ang kanyang mukha ay madilim sa balak na pumatay. Ang mga mata ay sapat ang lamig upang lamunin ang lahat, ang kanyang boses, na puno ng galit at awtoridad, ay umalingaw-ngaw. Ngayon, gagamitin ko ang ganap na kapangyarihan ng yelo upang ikulong ka, ituring mo itong isang karangalan, dahil malapit ka nang maging isa sa mga mahalagang kayamanan sa aking koleksyon ng tropeo, iingatan at rereserbahin na parang isang walang katulad na hiyas. Isang dumadagundong na pagsabog ang nagwasak sa nakapalibot na espasyo, isang nakasisilaw na liwanag ang sumabog na parang isang maliit na araw na lumamon sa lahat ng abot tanaw, maging ang dambuhalang anyo ng halimaw ay ganap na natakpan, walang detalyeng maaninag. Ang kahanga-hanga at nakapangingilabot na tanawin ay nanggulat kay Pavli, na nagpuno sa kanya ng hindi kapani-pani walang panggigilalas na tila nakasaksi ng isang bagay na lampas sa imahinasyon, agad na namutla ang kanyang mukha, ang tensyon ay bakas sa kanyang titig, na nagpapakita ng malinaw na senyales ng taranta at pagkalito, sa loob niya, napabulalas siya, pinaglalaroan lang ba ako ng halimaw na ito? Ang halong ng takot at gulat ay nagpako sa kanyang katawan na parang isang nakabanat na pana, sinubukan mo akong atakihin ng pataksil, walang silbi. Hinding-hindi mo mapapantayan ang bilis ng aking teleportasyon, may kumpiyansa niyang pahayag. Sekundong sumabog ang kanyang katawan sa tindi ng enerhiya ng teleportasyon, gumagalaw ng napakabilis kaya ang kanyang imahe ay lumabo, tila natutunaw sa espasyo sa harap ng kanyang kalaban. Sa isang sandali, ang kanyang buong anyo ay naglaho na tila hindi kailanman tumayo sa harap ni Godzilla Dicho, tanging isang munting bakas ng mahika at isang kakaibang katahimikan ang naiwan. Bago tuluyang maglaho, sadyang nag-iwan siya ng isang nakakaasar na salita na puno ng kayabangan at hamon. Hinding-hindi mo ako mahahawakan, sa isang kisap mata, muli siyang lumitaw sa isang ganap na magkaibang lugar. Usok pa ang lumalabas mula sa kanyang mainit na teleportasyon, na lumilikha ng isang mariinggol at nag-uumapaw na eksena. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang boses ay puno ng tiwala at pagbabanta. Hayop, nagtagumpay ka lang na galitin ako. At ngayon, ang mga kahihinatnan ay hindi magtatapos dito. Bago pa man siya makatapos, biglang nagpakawala si Dicho ng isang galaw na nagpaawang sa bibig ng mga nanunood. Isang nagniningning na haligi ng nuklear na enerhiya ang tumama ng diretso kay Pavli, sumasabog ng may ganoong tindi na tumalsik siya sa hangin, nawala sa sarili at bumulusok pabalik sa lupa sa nakapangingilabot na bilis, na nagpatahimik sa sinumang saksi. Ngayon, nagsalita na sa wakas si Dicho. Ang kanyang boses ay malakas at may awtoridad. Sa buong panahong ito, pinaglalaroan lamang kita. Akala mo ba talaga ay hindi kita kayang huntingin? Ang aking lakas ng buhay ay nakakonekta sa bawat tibok ng sayo sa real time, gaano ka man kalayo mag-teleport, kahit sa kalawakan pa.
kaya kung bakasin ang trail at tukuyin ang iyong eksaktong lokasyon. Ngayon, ako naman, isip ni Dicho, agad na nag-ipon ng naglalagablab na agos ng nuklear na enerhiya sa ilalim ng kanyang lalamunan, maningning at makapangyarihan, habang ang kanyang dambuhalang braso ay dahan-daang tumataas, naghahandang magpakawala ng isang atake na kayang bumura ng anumang hadlang, isang nakapangingilabot na puwersa na mahihirapang labanan ni Pavli. Inihampas niya ang kanyang magaspang na braso na parang isang higanteng batuta ng diretso kay Pavli na walang laban na nahuhulog sa harap ng nag-uumapaw na kapangyarihan at nakapangingilabot na lakas ni Dicho. Si Pavli ay nagmukhang maliit at mahina, parang isang hindi mapanganib na lamok sa gitna ng isang nagngangalit na bagyo, hindi niya kayang makayanan ang nakatataas na puwersang nakapalibot sa kanya. Habang nahihilo pa sa gulat ng pagsabog ng enerhiya, si Pavli ay lulutang-lutang na lumingon upang makita ang dambuhalang kamay ni Dicho na bumabagsak ng buong lakas sa harap niya. Sumigaw siya sa kanyang isipan dahil sa gulat, ano ba itong impyernong ito? Ang kawalan ng pag-asa at kaguluhan ay bumahas sa kanya, na nag-iwan kay Pavli na halos mawala sa huwisyo. Isang dumadagundong na etenggal ang lumabas mula sa mahabang bibig ni Dicho habang ang higanteng braso ay hamampas kay Pavli sa isang nakapangingilabot na tama. Ang kamanghamanghang puwersa ay nagpadala kay Pavli na lumilipad sa hindi sukat akalaing bilis na parang isang bola na tinamaan ng napakatinding lakas. Ang mga kislap ay sumabog mula sa impact, ginagawang isang magulong pagkawasak ang eksena. Ang katawan ni Pavli ay humarurot sa hangin, bumabasag sa daan-daang puno at dinudurog ang lahat ng madadaanan nito. Ang kagubatan ay tila nahati ng isang hindi nakikitang talam, ang mga sanga at puno ay nagkakabali-bali at nagpuputukan sa isang saglit, ang mapanirang tanawin ay nag-iwan sa sinumang saksi na tuliro sa brutal na kapangyarihan at kumakalat na pagkawasak ni Dicho. Ilang sandali pa, si Pavli ay hamampas sa lupa nang may matinding puwersa, na lumikha ng isang mahabang ukas sa lupa, ang kanyang katawan ay nakabaluktot sa sakit parang isang nadurog na hipon. Gayunpaman, nagawa pa rin niyang sumigaw, ikaw, paano mo napapangahasang gawin ito? Paano ka nakikitungo ng ganyan kabastos sa akin? Ang kanyang boses ay nanginig sa galit at takot, na tila hindi makapaniwala sa dumudurog na puwersang tumama sa kanya. Ang kayabangan at paghamak ni Pavli ay naglaho, napalitan ng sumasabog na puot, nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin, ang boses ay umaatungal sa pagkapuot. Papatayin kita, ang bawat salita ay nagtataglay ng kapangyarihan at kabaliwan, na sumasalamin sa desperasyon at pagkamuhing namumuo sa loob niya. Nang hindi niya napapansin, biglang lumitaw si Dicho sa mismong likuran ni Pavli, nakaupo sa isang malapit na sanga, isang nakapangingilabot na boses ang bumulong sa tainga ni Pavli. Sino ang balak mong patayin? Ikaw na halimaw na pinagdikit. Napabalikwas si Pavli sa sindak, hindi makapaniwalang may nakakaalam sa kanyang pinakamalalim na lihim, may kung anong nanginig, nilinggan ang kanyang ulo bago pa siya makapagsalita, ang kanilang titig ay humigpit na parang talam na humahati sa hangin, at isang mabigat na presyon ang pumiga kay Pavli na tila isang hindi nakikitang awtoridad ang bumibigat sa kanyang buong katawan. Bulong niya ng may pag-iingat, ang ora na ito ay nakapangingilabot, maaari kayang isa itong taong silanganin, isang tao mula sa Pinanatili ni Dicho ang kanyang nakasarang maskara, itinatago ang kanyang pagkakakilanlan, itinuro ang isang daliri kay Pavli, at malamig na nagsabi, may isang babae pang nakakabit sa iyo. Paano ka pa nakakalakad? Sinong babae ang mangangahas na tumingin sa iyo? Kapaawa-awa at pangit, isang ganap na kahihiyan. Ang kanyang matalas na tingin ay tila bumubutas sa kaluluwa ni Pavli, na lalong nagpatakot sa kanya. Napaatras si Pavli, nawala sa balanse, habang isang hindi maipaliwanag na pagkabalisa ang bumangon, bumibilis ang tibok ng kanyang puso at naghahabol ng hininga. Nang inig ang kanyang mga mata nang may mapagtantong nakapangingilabot. Paano nalaman ng taong iyon ang tungkol sa kanyang kapatid? Ang gulat at pag-aalala ay humalo sa takot at galit, tumama ito sa kanyang nakamamatay na kahinaan, isang matinding puot ang bumalong kay Pavli, determinadong patayin ng sinumang nang ahas na galitin siya, sumigaw siya, ang boses ay dumadagundong sa puot, gusto mo bang mamatay? Ang puot na nagmumula sa kanya ay nagpabigat sa nakapalibot na hangin sa ilalim ng kanyang banta. Nanlaki ang mga mata ni Dicho, ang kanyang tingin ay kasing lamig ng talam na humihiwa kay Pavli, ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng nakamamatay na intensyon, tumugon siya ng mahinahon, ang boses ay malakas at may awtoridad. Hulaan mo kung bakit ako narito, ang bawat salita ay tila may dalang kapangyarihan, na nagpangatog kay Pavli, dahan-daang itinaas ni Dicho ang kanyang kamay sa kanyang noo. Gumagawa ng isang senadoryas na nakaturo sa langit, ang kanyang mga mata ay nagliyab na parang nakabubulag na mga headlight,
Subalit sa loob ng mga ito ay nagngangalit ang matindi at makapangyarihang enerhiya ng isang halimaw. Ang kanyang boses ay malamig at mapagpas siya. Siyempre, narito ako para lamang patayin ka. Ang nakatagong lakas sa kanyang mga salita ay nagpayanig sa paligid. Mula sa Black Tree Sea ay bumangon ang isang higanteng dragon ng lupa, na mahigit 100 metro ang haba. Ang katawan nito ay nababalot ng malamig, parang apoy na pulang kaliskis. Tumingin siya ng may pandidiri, ang boses ay mababa at umuungol sa itim na madilim na mahika. Ang mga trosong nito ay walang buhay o init ng kahoy, sa halip, puno sila ng pagkauhaw sa dugo, brutalidad, at agresyon. Tunay na masamang itim na mahika, hindi matitiis ang kaitayman. Ang paghamak at puot ay makikita sa bawat galaw at tingin, ngunit sa larangan ng madilim na mahika, sa harap ko, ang Ice Demon King na si Pavli, ang mga mumurahing engkantong yan ay hindi karapat-dapat sa aking atensyon. Hindi pa man siya natatapos ay isang malaking magic circle ang nagliwanag ng husto sa kanyang paanan, ang mga sinaunang simbolo ay umiikot, naglalabas ng ganoong tindi ng lamig na ang nakapalibot na espasyo ay tila nagyayelo, pagkatapos ay malamig na nag-usal si Dich Ho, nagpapakawala ng kanyang sukdulang teknik. Supreme Tier Sorcery, Ice Mountain World Destruction, pilit na nagpapanginig sa lahat ng nilalang na abot nito. Mula sa gitna ng summoning ring, isang dambuhalang dragon na may mga tinik ang lumitaw, ang katawan nito ay nababalot ng matalas at kumikinang na yelo, ang nakatagong kapangyarihan ay nagpayanig sa paligid, na tila ang langit at lupa ay nag-ulo, lumilikha ng isang maringal at nakapangingilabot na tanawin na nagpangatog sa bawat nilalang. Hindi ko kailangan ng mga agimat o kagamitan bilang tagapamagitan para sa mahika, ang aking kapatid, na nagtataglay ng dugo ng isang demones, ang perpektong daluyan, direktang nakaugnay sa napakalaking panloob na enerhiya, nagtataglay ako ng walang katapusang kapangyarihang mahika, sapat na sagana upang durugin ang anumang sumasalungat na sorcery ng harapan, ginagawang walang silbi ang anumang spell sa isang anunsyo. Mula sa lupa sa ibaba, hindi mabilang na matutulis na taluktok ng yelo ang sumabog paitaas sa nakapangingilabot na bilis na hindi mailalarawan, bumuo sila ng isang walang katapusang harang. Ang mga matutulis na dulo ng yelo ay nakatarak sa isang sandali, upang lumikha ng isang sapin ng yelo ay hamapader na pandepensa, bumabalot at tumatakip sa dambuhalang mga nilalang o mahika ng mga patong-patong na yelo ay nagmistulang hindi nakikitang mga halaman ay nangangahas lumaban sa aking yelo. At ginawa ang makapangyarihang hayop na isang dambuhalang bloke ng yelo na nakatayo sa gitna ng labanan, kagalang-galang at nakatatakot. Ngumiti si Pavli ng may kasiyahan at malakas na nagpahayag ng may tiwala. Maging ikaw man ay isang naglalagablab na apoy o kumukulong lava, ang aking yelo ay ganap na magpapatigas sa iyo. Ikukulong ang lahat ng iyong kapangyarihan, at gagawin kang isang hindi na igagalaw na relikya sa gitna ng matinding lamig na ito. Biglang lumitaw ang maliliit na bitak sa ibabaw ng yelo, kumakalat na may malutong na tunog ng pagbibitak na bumibilis, hudyat ng hindi maiiwasang pagguho. Nagulat siya, ang mga mata ay nanlilisik sa hindi makapaniwalang pagkabigla. Nakasimangot habang nakatitig sa kakaibang eksena, bumubulong, papaano nagawang magpalit-balat ng mga halamang yun sa loob mismo ng yelo. Ang pagkagulat at pagkabigla ay nakaukit sa kanyang mukha, kasabay ng paglabas ng mga salita sa kanyang bibig, ang paksa ay naduraj sa mga pira-piraso at sabay na napaliguan ng isang nakasisilaw na gintong enerhiya, naglalabas ng isang napakalaking presyon na tila pinipiga ang nakapalibot na espasyo, na nagdudulot ng isang mapang api at tumatagos-butong discomfort. Sa pagkakataong ito, isang dambuhalang gintong dragon ang lumitaw, hindi nang may banal na paggalang, kundi umuungal at nandaragat, ang mga mata ay mabangis at ang katawan ay nababalot ng matutulis na tinik, lumitaw ito na parang isang buhay na estatwa ng Last Saturday, naglalabas ng kabagsikan at nakapangingilabot na kapangyarihan na nagpangatog sa anumang nilalang. Bigla siyang nanginig, ang katawan ay nanigas, at ang malamig na kilabot ay gumapang sa kanyang likuran na parang isang masamang babala ng nalalapit na panganib. Sa sandaling yun, ang kanyang paningin ay pabalik-balik sa hindi makapaniwala at takot, nagtatanong sa sarili, maaari kayang sa tunggaliang ito ng mahika, ang dating puno ng tiwalang tulad ko ay nahuhulog na sa pagkatalo, isang pakiramdam ng kawalan ng magagawa at takot ang bumalat sa kanya.